Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang tunay na pastol, mga ginigiliw. Ano nga ba ang karakteristik ng isang tunay na pastol? Ano nga ba ang pag-uugali ng isang tunay na pastol? At ano nga rin ba ang karakteristik pag-uugali ng kanyang mga pinapastolan o mga sheep, mga tupa, mga ginigiliw? Alam nyo, ang pastol, no? Ito ay isang napakababang trabaho nung unang panahon, mga ginigiliw. Pero, no, maraming mga characters ng Biblia na ito ang kanilang naging trabaho nung unang panahon. The father of faith, si Abraham, mga ginigiliw, yon ang naging trabaho ni Abraham. Siya ay isang pastol. Si Jacob, sino pa? Yung mga naging pastol. Si Moises. At ang pinakamatindi na isang pastol sa Old Testament ay walang iba kundi si David, mga ginigiliw. Alam nyo, ang karakter ng isang pastol, kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga alagang, mga tupa. Ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga alaga. Alam niyo ang ginagawa ni David? Si David ay napaka liit na tao, maliit na tao. Pero hindi yon ang naging dahilan yung kanyang pagiging maliit na tao ay siya ay mahina. Small but terrible, yun ang kasabihan, di ba? Small but terrible. Alam niyo kung ilan ang pinapatay ni David na kalaban? Hindi lang 1,000. 10,000 ang kanyang kayang patayin sa labanan. Gamit lamang ang kanyang kamay, ang kanyang espada, mga ginigiliw. Kaya dito nagselos si Saul. Dahil ang kanta ng mga kadalagahan nung unang panahon, mga ginigiliw, ang kanta nila, si Saul ay pumapatay ng 1,000, yung kanta nila. Pero si David na hari ng Israel, pumapatay ng 10,000. At meron din siyang sinabi sa Psalm, hindi ko alam Psalm or Proverbs, mga awit, mga ginigiliw. Alam nyo ang katumbas ng isang buhay ng isang pastol, buhay ng isang pastor. Pastor, sabihin na lang natin pastor ngayon. Kasi ang pastor, sumisimbolo ngayon sa buhay ng isang pastor, mga ginigiliw. Alam nyo ang katumbas ng buhay ng isang pastor? 10,000 tao. 10,000 tao ang buhay, katumbas ng buhay ng isang pastor. Kaya wag nating pagsabihan ng masama, wag tayong magsalita ng against sa pastor na yan. Kasi ang Diyos ang maghihiganti sa atin. Paghihigantian po tayo ng Diyos, mga ginigiliw. Nangyari po kasi yon nung sumama, ipinipilit ni David na sumama sa labanan. Sinabi ng kanyang mga tauhan, no, Haring David, wag na po kayong sumama. Baka mapahamak pa kayo. Matigas ang ulo ni David. Kaya muntik na siyang patayin nung papatayin na siya ng isang kalaban, mga ginigiliw. Buti na lang, meron yung close insecurity na pumatay yung kanyang kaaway. Mabuti na lang at iniligtas siya ng Panginoon. Kaya mula nun, hindi na siya sumama sa mga labanan. Kaya ang pastol, mga ginigiliw, kaya nga may kasabihan na, do not touch the anointed one. Huwag nating galawin yung lingkod ng Panginoon. Dahil ang
magre-revenge po ay ang Diyos mismo, mga ginikiliw. So ang isang pastol, kaya nga sinasabi niya po sa John 15:13, the greatest love you can offer to your friend is to offer your life for them. Ang pinakadakilang pag-ibig, pinakadakilang alay na dapat po nating ibigay ay yung ibigay natin, yung buhay natin para sa mga kaibigan natin. Yun ang karakter ng isang pastol, yung ibibigay niya yung kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, mga ginigiliw. Alam niyo ang ginagawa ni David? No? Pag may nangangagat ng kanyang mga tupa, mga ginigiliw, hinahabol niya ito. Hinahabol niya. Di ba? Hinahabol niya. Tapos pag nahabol na niya, alam niyo ang ginagawa niya? Binubuksan niya yung bunganga ng isang leon o oso. Binubuksan niya. Binubuksan niya yung bunganga niya. Kinukuha niya yung kanyang mga alagang tupa. Ganon kalakas, katindi ang isang tupa na naging hari ng Israel. Ibinibigay niya ang kanyang buhay, sinasakripisyo niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga alagang tupa. Na yung mga tupa na yon, mga ginigiliw sa panahon natin ngayon, sumisimbolo sa atin na mananampalataya sa ating Panginoon. We are the sheep of Jesus Christ. Tayo ang mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Alam nyo ang karakter ng isang tupa, no? Wala silang homecoming instinct. Kaya pag nawala ang isang tupa, hindi na niya alam kung saan siya babalik. Hindi na po niya alam kung saan yung uuwian niya. Kaya kahit iisang tupa yan, no? Yung isang tupa na nawawala, hinahanap yan ng pastol. Hinahanap niya yan. At kapag nahanap na niya, no, yung tupa na yon, pasanin niya ito, masaya niyang papasanin ang tupa na ito at iuuwi sa kanyang tahanan at ilalagay ulit sa mga alaga niyang tupa. Ganun po ang ibig sabihin nun, mga ginikiliw. Yun, wala silang, kahit makikita po natin yung kanilang mga paa, frail, kaya sa unti frail nga minin. Hindi, maliliit lang na, frail, jay nalakang ako vulnerable, English pa rin. Nakapsut, mahina yung kanilang mga tuhod, maliliit, pero malalaki yung kanilang katawan. Na kapag bumabagsak sila, kailangan talaga dumedepende sila, mga ginikiliw, sa kanilang mga pastol, mga ginikiliw. Kanina lang po pinasyalan ko ang isang kapatiran po natin na halos isang taon na po siya na hindi ko nakita. Nabigyan po ako ng pagkakataon para pasyalan siya, no? Napapanahon siguro yung salita na ito ng Panginoon, mga ginikiliw, no? Habang nagnanak ako sa tumutuktok ako sa pintuan ng kanyang tirahan, mga ginikiliw. Very close po yung kanyang bahay. Habang tinutuktok ko siya, tinatawag ko siya sa kanyang pangalan. Alam nyo, akala ko hindi niya matandaan yung boses ko. Kaya totoo nga yung sinasabi ng salita ng Panginoon. The sheep knows the voice of his shepherd. Kilala mo ang boses ng iyong pastol. Habang tinutuktok ko, ay pastor, sandali lang, pastor, may inaayos lang ako. Imagine, kilala pa rin niya yung boses kahit mga isang taon na hindi kami nag-uusap, makikilala pa rin niya yung boses. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Kilala mo pa rin, yung isang tupa, kilala mo kung sino yung pastol mo. Kung napanood nyo na po yung isang video noon, or mapapanood nyo po, na
may isang sumubok kung paano niya tawagin yung kanyang mga pastol na tupa. Habang tinatawag niya po yung mga tupa na ito, tinularan niya yung boses ng kanilang pastol. Wala, parang dead yung mga kwan. Wala silang pakialam. Yung mga hatupa, mga ganyan lang sila. Wala, kakain pa rin sila. Sinubok ulit ng isa. Tinularan nila yung boses ng nag-aalaga, mga ginigiliw. Until such time na walang reaksyon ang mga tupa na ito. Kaya, yung pastol mismo ang nagtawag sa kanya, tinaas na nila yung kanilang mukha. Isa-isa na silang lumabas, mga ginigiliw. Kaya kilala mo yung pastol mo, mga ginigiliw. Kaya, ang ginagawa po natin bilang isang pastol, hinahanap po natin yung mga nawawala ng landas, katulad ng 99 na tupa at yung isa na nawala. Hinanap niya yung tupa na yon, sumisimbolo po sa atin yung isang tupa na yon, sumisimbolo sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya marami din na nawala at marami din ang nagwawala. Diba? Tayo ba yon? Tayo ba yung nawala or tayo yung nagwala? Diba? Kaya nga, alam nyo, ang sabi ng Panginoon, no? Pinipilit ko silang kupkupin. Sa totoo lang, marami na po dito. Alam nyo, pang-apat na pong henerasyon ito, mga ginigiliw, kung babalik lahat ang mga umalis, hindi na po mabilang, mga more or less 300 na po ang andito ngayon. Kaya marami ang nawala, marami din ang bumabalik, marami din ang nagwala, na pilit po namin silang kinukupkup, mga ginigiliw, at dinadala sa aming para sa lukuban ng aming mga pakpak, pero nagpupumiglas sila, mga ginigiliw. Pero may mga bumabalik. May mga bumalik, may nag-message po sa amin, no? Alam nyo ito, yung batang ito, no? Nawala siya ng landas. Mga ilang taon na po ang nakalipas bago siya nagpaalam sa akin, mag-aral kang mabuti, sabi ko. Mga 3 taon na po ang nakakalipas, may message po siya sa akin. Sabi niya, Pastor, kilala mo pa ba ako? Sabi niya, oo naman, bakit hindi kita makikilala? Sabi ko, ikaw yung pumutol lahat ng mga tanim ko, sabi ko. Kasi alam nyo kasi, yung batang ito, nagpakitang gilas. Nilinisan niya lahat yung garden ko, may mga kalamansi, yung mga fruit-bearing trees. Talagang nilinisan niya lahat, pinutol niya lahat. Tapos nung pagdating ko, Pastor, bakit nilinisan ko na yung garden mo? Tinignan ko, sakit ng ulo ko, lahat ng tanim ko na fruit-bearing, ang lalaki pinutol lahat, pati kalamansi. Gusto ko mang magalit. Inayaan ko na lang. Pinutol mo naman yung mga halaman ko, anak. Kaya nahihiya na siya. Akala niya maganda yung ginawa niya. Anyway, hindi na. Alam mo kasi ang pastol, dapat itutuwid mo lang. Kaya, hayaan mo na, anak, bayaan mo na lang yon, sabi ko sa kanya. So until such time na nagpaalam siya, hindi kita makakalimutan, sabi ko sa kanya. Patawarin mo ko, Pastor, nawala po ako ng landas. Gusto kong bumalik sa'yo. Pastor, kung gusto mo na babalik pa ako sa'yo. Oo, bukas palagi yung pintuan ng bahay para sa'yo. Sabi ko sa kanya, mga ginigiliw. Kaya anytime from now, babalik po siya, mga ginigiliw. So yun po, kilala mo yung boses ng pastol mo, di ba? Po, ganun po, mga ginigiliw. Kaya, ang sabi niya dito sa John 10, ito ang sino ba ang tunay na pastol natin? John 10, 1 hanggang 10, sabi niya. Tandaan ninyo, sabi niya po ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa, nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Nangyari po ito, mga ginigiliw. Yung mga nawala, yung mga nagwala, di ba? Kinuha sila ng demonyo.
Oo, yun ang, kaya nga, sabi ko, yun ang hindi namin nabantayan, mga ginigilew. Kaya, yung mga yon, napariwara sila, nawala na sila sa landas, mga ginigilew, yung mga iba, dahil lamang sa maling doktrina na narinig nila, mga ginigilew. Kaya nga sabi ko kay Pastora, may mga bagay na habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, nagmamature tayo, alam na natin kung paano alagaan ang mga tupa. Paano natin sila alagaan, kalingain, sabi ko sa kanila. Huwag na yung, kasi dahil sa, alam nyo, may mga gawain din kasi ng demonyo kung minsan na yung mga sumbong-sumbong na yan, na maling sumbong, pinapakinggan din namin, although hindi naman po kami lumalabas. Kaya nagsisiraan din sila. Kaya ganun ang nangyari. Pag magsisiraan, nagagalit ka na. Nagagalit ka na sa taong yun sinisiraan nila. Hindi mo pala alam na yung nagsusumbong, yun din palang salarin. Kaya ganun, mahirap. Kaya kung may mangyari man ng ganun, may pag-uusapan tayo. Huwag nating pag-usapan yung pagkakamali ng isang tao, sabi ko. Yun ang naging usapan namin si Pastora kahapon. Kalimutan na natin yung mga maling ginawa ng isang tao. Ang pag-usapan naman natin ngayon yung mabubuting ginawa nila. Opo, mabubuting ginawa nila. Ang mahirap dito yung kahit member mo, pinag-uusapan mo, ay ganito yan, ganito siya noon. Hindi. Unhealthy yun. Di ba unhealthy? Di ba? Kaya nga, yung mga, I remember daddy, no? Hindi siya, ngayon ko natanto na may sakit si daddy. Yung mga itinuturo niya, tama. Na hindi siya nagagalit. Pag may sinabi ka sa kanya, hindi niya ibabalita sa iba. Hindi niya i-chismis sa iba. Yung chismis na yon, pag natanggap niya yung balita na yon, hindi na niya, nag-end na yung balita sa kanya. Diba? Iba kasi ang chismis, hearsay. Alam niyo ang hearsay? Ang chismis kasi, walang katotohanan yan. Ibig sabihin, narinig mo yung kwento, dinagdagan mo, kinulangan mo, hindi eksakto. Chismis po yun. Pero, ang totoo, yung katotohanan, walang labis, walang kulang. Yun po ang katotohanan, mga ginigilew. Kaya nga yung hearsay doctrine, alam niyo ang hearsay doctrine sa PNP, sa kapulisan? Ang ibig sabihin ng hearsay kasi, yung agaw buhay na tao. Kaya ito magandang example ito. Pag may nag-aagaw buhay na tao na sinaksak, binaril, huwag kayong lalapit sa kanya. Oo, huwag kayong lalapit sa kanya dahil pwede kayong maging salarin. Pwede kayong maging salarin sa nangyari sa kanya. Lalong-lalo na pag may mga kapulisan, may mga investigador. Ang matatandaan nila na mukha, ang matatandaan na mukha ng taong ito na agaw buhay, yung huli na kinausap niya. Nangyari po ito. Kaya yung may uncle po ako, may nagkaroon ng gulo. Pinuntahan niya ngayon nung yung sinaksak. Oh, bakit? Apay ka na kan? Ano, tinapasamakin ka? Sabi niya, andun na yung pulis. Iniimbestigahan ng pulis. Sinong sumaksak sa'yo? Nakita niya yung mukha. Uncle Quintin, sabi. Uncle ko na, intudo na dyan, uncle na dadjay nga. Anak ka, nyati ko na, uncle ko na, intudo na. Siya ang naging salarin. Kaya, nagbayad siya. Kasi, nag-hallucinate na kasi yung tao na agaw buhay. Diba? Marami nang nangyari na ganito. Diba? Marami na pong nangyaring kaso na ganito. Pero, ito ang matindi. Pag nabuhay yung tao, kahit tinuro ka, magiging hearsay. Ibig sabihin, yung tinuro niya na tao, pag nabuhay yung tao na yon, yung statement niya, hearsay na lang yon, walang katotohanan. Pero pag namatay, tumbok ka. Mabalot ka. Diba? Yun ang ibig sabihin ng hearsay. Gumagawa ka ng isang istorya na walang katotohanan. Diba? So kaya nga, pag napag-uusapan po natin yung isang kasamahan natin, isang kapatiran po natin, alam mo, lalo na pag may naiwan na galit,
Sa'yo, meron siyang ginawa na mali sa'yo? Kapag araw-araw mo nang pinag-uusapan yan, araw-araw ka nang nagagalit, siyempre nare-remind na malagip mong tumadya na ramidan, agpungtot ka tumarin, hanggang araw-araw ka na lang nagagalit. Diba? Araw-araw lang. Kasi naiisip mo na lang palagi yung pagkakamali niya. Diba? Diba? Kaya tayo bilang isang pastol, no? Alam nyo kung ang pastol, sinisimbolo ng pastol ngayon, walang iba kundi yung pastor. No, na kaya niyang ialay ang kanyang buhay. No, wag niyong sabihin, alam niyo yung mga umalis, yung nagwala, hindi yung nawala. Yung mga nagwala, nawala, maraming iyak ang ipinuhunan ko, linuhuran ko yan sa Panginoon, iniyakan ko yan, maraming luha ang nalaglag sa akin dahil sa mga batang ito na ayaw nilang magpakupkop, nagpupumilit silang pumiglas, mga ginigiliw. Opo, pumilit sila hanggang nawala na sila sa presensya ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya kung may pinagdadaanan kayo, andyan lang po kami, andito lang po kami. Napaka-blessed po kami, no? We are blessed and you are also blessed. Dahil kung mayroon kang problema, kung meron ka mang hahanapin na mag-a-advise sa'yo, yung pastol mo. Kasi siya andito lang kami po, open po yung pintuan po namin, pastor. May problema ko. Kung meron kang dapat lapitan, yung lingkod ng Panginoon. Huwag kang kahit abogado pa yan, sigurado na mali ang i-advise niya sa'yo yan, kung lalong-lalo na sa problema sa pamilya. Diba? Pastor, ang binigyan niya ng wisdom, insight, para ibigay niya yung tama. Diba? Ibigay niya yung tunay na payo para sa'yo, mga ginigiliw. Katulad ng mga negosyante, yung mga gusto mong mag-invest, pastor, pupunta ka sa akin, pastor, may pera ako na 500,000. Anong gagawin ko? Bibili ako ng sasakyan? Hindi. Kung gusto mong magkaroon ng sasakyan, gamitin mo muna yan sa negosyo mo. Pag meron ka ng negosyo, yung kita mo sa negosyo, yun ang ibibili mo ng sasakyan. Paano kung hulugan ba yung sasakyan mo? Diba? Saan ka kukuha? Wala ka ng panggas, diba? May sasakyan ka, wala kang gas. May cellphone ka na 100,000, walang load. Yun ang mahirap, diba? Kaya kung lalapit ka sa akin, anong gagawin ko, pastor? Ibili mo yan ng lupa, ikalakal mo yan. Yung kita, yung interest niya, yun ang panghulog mo ng sasakyan, di ba? Yun ang payo ng isang lingkod ng Panginoon, di ba? Punta ka sa mundo, anong sasabihin niya sa'yo? Maganda yan, pangporma yan, sabi niya, yun ang sasabihin niya, pangporma yan, gwapo ka dyan. Alam mo, anong sasabihin niya? Kaya nga, ang dami nagsasabi, pinopos mo, I experienced that nung hindi pa kami masyado. Thank you Lord for the blessing. Pero binabayaran, utang naman. Hindi blessing yan kung utang. Diba? Pinopos mo yung bagong sasakyan mo, utang pala. Hindi po yan blessing sa Panginoon. Okay na inutang mo yun, pero pwede yun, katanggap-tanggap yun kapag ang binabayad mo galing sa interest or kita ng negosyo mo. Nalagip ko tatay ni Sir. Sir, yun lang kasi ang pasensya na po. Si Mrs. ko yata ang nagsabi. Siguro, ang kaisipan ni Mrs. ko, meron silang mga hardware, may mga project siya. Engineer yun, lakay. Ay, si engineer pala yun, sabi ko. Engineer, sabi ko, good morning, engineer. Ay, hindi po engineer, sir. Negosyante ako, sabi. Ay, sorry po, sabi ko. Pero alam niyo, ang negosyante, mayaman yan. Mas mayaman pa yan sa nagtatrabaho sa gobyerno. Oo, sila ang boss eh. Sila ang boss sa sarili nila. Alam mo, baka yung nagtatrabaho sa gobyerno, pare-parehas kung hindi ka boss sa gobyerno. Yung ulam ng kaparehas mong nagtatrabaho, pare-parehas lang kayo ng ulam. Pero yung negosyante, sino ba yung mga mayayaman sa mundo? Mga negosyante, may-ari ng mga Jollibee, Chowking. Sinong nagmamay-ari dito? Mga negosyante. Oo, silang mayayaman.
Di ba? Oo. Kaya nga, ikalakal mo yung pera na yon, gamitin mo. 'Di ba? Hindi mo ibili sa liability. Liability equals liability pa rin, sakit ng ulo mo. Baka pagdating ng araw, gusto mo lang pumorma, baka guyudon dan to dilugan mo. Ikaw din ang kawawa. 'Di ba? Ganun po, mga ginigiliw. Kaya iba yung karunungan na galing sa Panginoon. Kung lalapit ka naman sa akin, isa kang kabataan, Pastor, may girlfriend ako. Sasabihin mo, gwapo siya, mayaman, may trabaho. Ang tatanungin ko sa'yo, may Jesus ba yan? May Jesus ba yan? Tatanungin ko sa'yo kung may Jesus yan. Kasi pag wala, wag na, maghanap ka ng may Jesus. Sasabihin ko sa'yo. Hindi ko naman sinasabi dito, mga ginigiliw. Meron kasing sinabi ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw, na kapag ikaw ay naunang mananampalataya, supposed to be ikaw yung babae na naunang nakakilala sa Panginoon at may asawa ka na, huwag mong hiwalayan yung asawa mo dahil isa ka ng Kristiyano. Ipakita mo yung tunay na alagad ng Panginoon upang malay mo na ikaw ang gagamitin ng Panginoon para maligtas yung asawa mo. Sabi niya po. Or kung ikaw ang naunang nanampalataya na lalaki, ipakita mo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Sabi niya dito, malay mo na yung asawang babae, ikaw ang kaparaanan ng Diyos na maliligtas. Sabi niya, mga ginigiliw. Kasi marami nangyari dito na kaso, mga ginigiliw. Alam nyo, nung mga kabataan namin dito, talagang grabe silang tumugtog. Nakataas yung kamay nila. Hanggang nakakilala sila ng girlfriend, boyfriend na outside sa shepherd's pen. Iba nang nangyari. Hinila na sila ng kanilang mga asawa. Kasi tagalabas yung nakilala nilang boyfriend at girlfriend. Yun ang mahirap, mga ginigiliw. Diba? Yun ang mahirap. There was one time na istorya ni Daddy, no? May isang engineer na babae na naging alaga ni Daddy Fab. No? Until such time na nagkaroon siya ng boyfriend na isa ring ininyero. So, babalik na sila sa abroad dahil nandun yung trabaho nila. Pero bago sila babalik, nakiusap sila kay Daddy na siya mismo ang magkakasal sa kanila. Ang problema, yung lalaki, unbeliever. Unbeliever po yung lalaki. Kaya, sabi ni Daddy, I do not want to put the blood in my hands. Ayaw kong ilagay yung dugo sa aking kamay, sabi niya. Hindi niya sinipot yung inalagaan niya mismo. Siya ang nagpaaral. Siya ang spiritual father niya. Nung kinasal yung alaga niyang ito, hindi niya pinuntahan. Hindi niya po pinuntahan, mga ginigiliw. So, iba ang nagkasal sa kanila. Kahit kasal, hindi siya nag-attend, mga ginigiliw. Kaya ang nangyari, no? Anong una, okay pa lang yung relasyon nila. Until such time, after 2 years, nagkahiwalay na sila. Nagkahiwalay na sila. Kasi, iba yung prinsipyo ng tao na unbeliever At iba yung prinsipyo ng nasa presensya ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya yun, di ba? Yun yung trabaho ng pastol na itama yung mali, di ba? Pero may mga ayaw tumanggap ng mga payo ng pastol. Kaya sila ay nagwala, hindi sila nawala, kundi nagwala, mga ginigiliw. Di ba? At hindi na nila alam yung daan pabalik. Pabalik sa shepherd's pen, mga ginigiliw. Kaya sinasabi ko sa mga kabataan na ito, dapat magbasa kayo ng salita ng Panginoon. Magbasa kayo ng salita ng Panginoon upang sa ganun hindi kayo mawala. Lalabas man kayo, babalik at babalik pa rin kayo kasi meron yung salita na nag-uugnay sa inyo.
sa Panginoon, mga ginigiliw. Pero kung wala kang salita, yung mga kabataan doon, andun yung mga Bible nila, iniiwan nila. Saka lang sila magtignan, magkita kung pupunta sila doon ng Bible study. Andun. Kaya yung mga iba na Bible na iniwan, bumili pa sila sa Shopee, iniwan na nila. Alam mo ang ginawa ko, yung nangangailangan, yung mga, Pastor, bigyan mo ako ng Bible? Yun ang pinamigay ko na. Pinamigay ko na sa mga gusto. Diba? Iniiwan mo. Alam mo, pag iniwan mo yung salita, ibig sabihin, iniwan mo na rin ang presensya ng Panginoon. Iniwan mo na. Kasi ito lamang yung paraan ng Diyos upang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yung salita ng Diyos, mga ginigiliw. Oo, wala kang tamang relasyon sa Panginoon kung wala ka sa salita. Opo, dapat araw-arawin mong basahin ito. Araw-arawin po natin pag nilay-nilayan ito. Upang sa ganon, meron tayong tamang relasyon at ugnayan sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Ito ang testimonya ko sa inyo. 10 taon na po, kahit isang araw, hindi ako nag-absent na nagbasa ng salita ng Panginoon. Oo. Kaya nga, kahit tatawagin tayo saan mang lugar, may time na tinawag ako, Pastor, pwedeng mag-share ka? Dinala ko lang yung Bible, nakapatong lang doon. Nag-share ako, kahit hindi ko na binabasa ito. Kasi, inaraw-araw kong binabasa yan, nag-share ako. Diba? Nag-share ako araw-araw, kahit hindi mo na bubuksan yan. Mag-share ka. Alam mo na kung ano yung sinasabi mo kasi meron kang relasyon sa Panginoon, mga ginigiliw. Diba? Kaya, napakalaga po ang salita ng Panginoon. Araw-arawin natin bago tayo matulog. Alam niyo ang pinakakuan, dito ako magtatapos. Alam niyo, dapat ang oras natin para sa Panginoon sa araw-araw, ilang oras dapat ang i-consume natin? Dapat 3 oras. 3 oras dapat ang ibigay natin para sa Panginoon, prayer and reading the Word of God. Kaya kahit naglalaba ka, pinupuri mo pa rin ng Panginoon. Di ba? Pero kung mas marami na tayong oras sa cellphone, kaya nga umiyak ako minsan Lord, ang dami kong pagkukulang sa'yo, mas marami yung oras ko sa pagse-cellphone. Mas marami akong oras sa girlfriend ko, idolatry na yan. Excessive adoration of a person or thing. Dapat, si Lord ang number 1 sa buhay natin. Diba? Si Lord po. Mga ginigiliw. No? O hindi yung tao, hindi yung mga bagay na binigay ng Panginoon. Dapat ang Diyos ang unahin natin palagi. Kahit anong ginagawa mo. Diba? Naglalaba ka, nagtitinda ka. Wow, praise God, hallelujah. Ganun. Diba? Yung music team, saka ka lang kakanta dito ng linggo? Wala. Alam mo, baka demonyo pang kinakantahan mo. Lalo na pag hindi mo binasa ang salita ng Panginoon. Oo, parang kwan na lang. Entertainer kayo dito kung hindi kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi, ang anointing nang gagaling sa salita ng Panginoon. Galing ko sa salita ng Panginoon. Ang anointing, mga ginigiliw. Pag pumupunta ka lang dito, natutugtog, kakanta na wala ang salita sa'yo, entertainer ka lang. Entertainer ka lang. Opo, kasi hindi mo binigyan ng halaga ang salita ng Panginoon sa buhay mo, mga ginigiliw. Kaya, sabi ko sa mga music team, alam mo, kahit naglalaba ka, kumakanta ka, naliligo ka, kinakantaan mo ng Panginoon. Kahit hindi ka na mag-practice, hindi na kailangan ng practice. Di ba? Hindi na kailangan ng practice. Pagpunta mo dito, pagsalpak mo dito, kaantahan mo ng Panginoon kasi inoras-oras, araw-arawin mo siyang kinakantahan. Pinaparangalan, di ba? Kaya ganun. Pero saka ka lang mag-practice. Punta ka dito, hello, mic test, hello. Magagalit si daddy sa'yo. Dapat hapon pa lang, Sabado, nakahanda na lahat yung mga ganito na. Nakahanda na lahat. Hindi saka lang pupunta dito. Mayroon pang nangyari daw. Yung isang music team ni daddy. Tumakbo, nagsimula na. Tapos tumakbo, pumunta doon. Kinuha niya yung gitara.
Kinuha daw ni daddy yung gitara sa kanya, pinaalis niya. Di ba? Dapat nakahanda ka palagi sa presensya ng Panginoon. Di ba? Ako nga dito palagi akong nauuna. Oo. Sabi nga ni daddy sa akin, Richard, napapansin ko sa'yo kung ni Daddy Fabricius, palaging ikaw ang nauuna, sabi niya. Hindi, hintayin mo yung pamilya mo. Hintayin mo, dapat sama-sama kayo. Daddy, ang problema, gustuhin ko man silang magkakasama kami. May magigising lang yung eksaktong kwan na humahabol sila, maliligo pa sila, magkakape. Hindi, kahit sabihin ko sila na dapat maaga tayo, mauna tayo doon, sabi ko. Ang tagal nila, daddy, ayaw ko ng ganyan, sabi ko. Kaya mas gusto ko na nauuna dito para makapag-devotion pa ako. Di ba? Ganun po, mga ginigiliw. So I hope you are being inspired, no?